Okay, so tapos na tayo sa pag-update. Sunod naman na gagawin is yung delete. So, para gawin yon, balik ulit tayo sa ating display.php kasi andito yung table natin. So, magdadagdag tayo ng another column sa ating heading, table data, and then for delete. Kapag i-reload natin ito, ayun, magdadagdag siya ng another column. So, dito wala pang laman kasi wala pa tayong nilalagay. So, dito sa table body naman, dito tayo maglalagay ng delete button. So, kopyahin lang naman natin ito. Pares lang naman sila kasi. Ayan. So, palitan lang natin ito ng delete. Palitan natin ng kulay. And then, hindi siya update form. Pupunta na siya dapat sa delete. Diretso delete na siya. Siyempre, kasama pa rin yung ID para alam natin kung kaninong record yung i-delete. May reference tayo sa ID. Okay? So, kapag reload natin yan, dapat magkaroon na ng button na hit delete. Okay, so yun. Meron na tayong delete button. Sunod, kapag halimbawa pinindot natin to, magnanot on siya kasi nga, non-existing pa rin yung delete.php natin. So, gagawa ulit tayo ng another file. New file, delete.php. So, gaya ng update form, i-check natin sa taas kung may makukuha pa tayong ID. So, kinopy ko na lang yun para mapabilis tayo, no? Yan. So, dito wala muna ito, oh. Bali, yung gusto lang natin i-check is itong record ID. Gusto natin to. Yan. So, dito sa delete.php natin, kine-check natin kung available ba yung ID. Kung meron bang naipasa sa ating URL. Ngayon, kapag meron, i-reassign natin yung variable nito sa mismong ID. Kukunin natin na yung value dun sa URL. So, once na may content na yung ID, pwede na tayong mag-proceed sa ating pag-delete mismo. So, delete query na agad. Delete query. So, mag-prepare tayo. Again, connection ulit. Con. Then, prepare natin yung query. Double quote. Ang syntax naman po kapag delete is delete mismo. Delete from kung saan nyo i-delete. Table name po ito. Table name. Sa akin, basic info. Where, so dito i-specify natin ulit kung kaninong records yung i-delete natin. So, where ID is equal to question mark na lang kung 8. So, delete from basic info kung saan yung ID niya is kung kaninong ID yung gusto natin i-delete. Kung anong available na ID dito, yun yung ilalagay dito. So, para mangyari yun, i-bind natin siya. So, delete query. Bind parang. Unang parameter is data type. So, itong question mark dito, tinatanong niya kung sino yung ilalagay mo. So, ilalagay natin dito si record ID. Sa record ID, ang data type niya po is integer. Kasi numeric po siya or number. Okay, so I po ito. Kapag integer, I. Kapag string, S. Okay? Since isa lang naman yung babind natin, isa lang po yung lalagay niya. Comma, then ilagay na natin yung ibabind nating variable. Ayan. Sunod, i-execute na po natin siya. Delete, query, execute. I-store natin siya sa isang variable para may check natin siya. Is executed.
Tapos, magko-conditional ulit tayo. If, ayun. Lagyan natin to. Kapag delete, babalik tayo ng display para makita kung na-delete na talaga. Play that PHP. Else, echo natin kapag halimbawa may mali sa print. Something went wrong. Okay, so yun na po yun. Try natin. Magdagdag tayo ng data. So, kapag i-delete natin tong isa, delete, yun, nawala. Mabilis yung pangyayari, no? Kasi unlike sa update, kailangan pa siya ng form. Sa delete kasi, diretso na siya. Delete, then, balik. Ganun. Delete, balik. So, yun.